They say you are what you eat. So why do we feast on fast fixes, microwave moments, processed pleasures, and wonder why our spirits feel starved? See, the body craves fuel, but the soul, it craves truth. The Bible isn't just a book, it's a banquet. Every chapter, a course. Every verse, a vitamin. Every promise, a protein for the weary bones of faith. So, let your cravings be for Christ. Let your hunger be holy, because what you consume will consume you. So eat well, read deep, feast on God's word like your soul depends on it, because at the end of the day, it does. Morning, 9 a.m. service. Welcome to Life Novaliches and Every Nation Church. Inanyayahan ko pa ang bawat isa na magsitayo. At yung mga nasa taas po, we can all come down here so we can worship God together. And greet naman po natin yung katabi natin ng good morning. Ayan, good morning po sa ating lahat. And maulan sa labas. We hope na yung mga kasama din natin will be able to come here safely sa ating worship service this morning. So, as we start, let us read God's word in Psalm 138 verse 8. It says here, "The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands." Church, as we come before God today, we hold on to this truth na binasa natin. The Lord will fulfill His purpose for me. Can you say that? The Lord will fulfill His purpose for me. Itong psalm na to, this reminds us na tayo, no, we are not an accident and we are not left out to figure our life on our own. Pero yung God na nag-create sa atin, the one who created the heavens and the earth, the one who knows every star by name, siya yung nagbigay ng purpose para sa ating lahat. And He Himself promises to fulfill it. And then the psalmist continues, "Your steadfast love, O Lord, endures forever." Can we say that? Your steadfast love, O Lord, endures forever. So, ibig sabihin, hindi natatapos, no, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, today, as we lift our voices to God, as we sing songs sa Kanya, we stand on this foundation na yung love ni God, constant, hindi nagbabago, unshaken, and unfailing, and His purpose flows out of His love for us. Ganon tayo kamahal ng Diyos na lumikha sa atin. So this morning, we will worship not just yung God natin na nag-create ng heavens and the earth, but the God who loves us and the God who cares for us. So today, can we invite everyone to lift our hands as our sign of worship, our sign of surrender. Pwede ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon and let us thank Him. Let us worship Him this morning. Lord, we thank You. Maraming salamat, God, sa steadfast love mo para sa aming lahat. Salamat, Panginoon, kasi mahal mo kami. You care for us, God. And thank You, Lord, because You know us. You know every detail of our lives. You know us every season, every step. So, Lord, this morning, tulungan mo yung bawat isa sa amin, Panginoon, that as we seek You, Lord, we will know Your will, Your purpose for us, God. Lord, we surrender our hearts to You, God, and dalangin namin, Panginoon, teach us to align, God, yung desires namin, yung hearts namin, God, according to Your will, and remind us, oh God, of who You are and what is Your purpose over our lives. We thank You, God, and today, God, we just want to give You all the glory and all the honor, all the praises that You deserve. This we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Let's worship God together, church. You know my name with one breath. All life
begins from the beginning until the end. You're the one foundation. Foundation. You shape me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? Lord, so tell us. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. I wanna know you more. Know you more. You say I'm yours, and you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. Yes, you are my God, and you love me most. Nothing I want more. To live for your purpose. Hey! You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? And ask the Lord to tell me. So tell me who I am. Remind me of your plans. Lord, you know me more. You know it all. So tell me who I am. Remind me of your plans. Wanna know you more. Know you more. You say I'm yours, and you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me more. Nothing I want more. To live for your purpose. To live for your purpose. Where you go, I'll go. What you say, I say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go.
Lord. We worship you together. And we do this, Lord, because this is our delight, Lord. Lord. Thank you, Lord, for giving us joy. Thank you, Lord, for giving the desire from you, Lord. All we desire, Lord, is you, God. To be with you, Jesus, you're all I desire. So let your spirit fill my soul. When I'm with you, I'm made whole, I'm made whole. So I will stay, and I will wait. Forget you. How can I forget the love that set me free? How can I forget you? How can I forget you? How can I forget the love that set me free? Jesus, I surrender. Jesus, I surrender. Jesus, I surrender. Open up my heart to all your plans for me. Jesus, I surrender. Jesus, I surrender. Open up my heart to all your plans for me. So I will stay and I will wait for you. So I will stay and I will wait for you. Church, let's sing together. So I will stay and I will wait for you. So I will stay and I will wait for you. There is one
bawat kalungkutan. Hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mo kay langit, walang katulad. Pag-asa't kaligtasan, pag-asa't kaligtasan, bayat lakas, kabayat lakas. Bawat nilikha mo, pinupuri, pinupuri ka. Imulat mo ang
Tinataas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang aming mga kamay sa iyo, aming dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ay walang kapantay, walang katulad. Ang pag-ibig mo ay malawak at malalim, Panginoon. Panginoon, ngayong umaga na ito, dinadalangin namin, God, na nawa bawat isa sa amin, maranasan namin ang walang hanggan, walang katapusang pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, kasi yung salita mo, God, yung magiging gabay namin, yung magiging ilaw namin, nadalangin namin sa araw na to, God. Mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Nawa, yung pag-ibig mo, God, hindi lamang namin yon kinakanta o hindi lamang namin yon naririnig sa kwento ng iba. Pero dalangin namin, God, personally, maranasan namin ang pag-ibig mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil wala kang katulad, walang kapantay ang paghahari mo, ang kadakilaan mo, ang katapatan mo, ang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Ama. Dahil po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, sa lahat ng magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin sa Lord. And right now, church, as we continue to worship God, we're not just worshiping Him through singing. I hope binibigay natin yung best natin, talagang tinataas natin yung mga kamay natin, inaawitan natin ang ating Panginoon. But I hope and I pray that all of us will continue to worship God with all of our hearts, with all of our mind, with all of our soul, and with all of our strength. As we continue to worship God, we will also pray for the children na kasama natin ngayon dito. We always pray for the next generation because we believe that they too need to know God. They too need to understand the will and purpose of God in their lives. So, if you are seated beside a kid or a child, we will send them off to our kids' church later on. Let's pray for them. Let's extend our hands to them. Lord, maraming salamat. We pray for the children na kasama namin na nag-worship dito. Naiintindihan man na nila yung ginagawa nila or hindi pa, pero dalangin namin, Panginoon. We know, God, that you are already planting seeds of your love, of your word, of your hope in their lives, God. Thank you for their lives, God. And we know and believe, God, that one day, Lord, we will see them growing, God, in your love. We will see them, God, fulfilling the purposes that you have for their lives. And so, Lord, we pray, we continue to speak life and hope to them, God. That I pray that as they grow, Lord, they will experience and encounter your love personally. I pray that the love that they receive from you, God, is the kind of love that they will also extend to others. Lord, I pray as a church, God, we will continue, Lord, to exemplify your love to them. And we pray, Lord, that as we send them off, Lord, they will know your word, and your word will be the guide of their lives. Thank you for their parents and for the teachers, Lord. We continue to speak life to them as well. Give them wisdom and patience as they teach your word to these children. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Once again, palakpakan natin sa Lord. And right now, we will pray for our upcoming campus conference next year, March 17. Last week, we prayed for our Go conference, and we hope na here in our local church, we will be able to participate in that conference. And there is also a specific conference for our campus, and mauna yan sa March 17 yon. So this campus conference is open to all our students and campus volunteers. So that's a gathering of thousands of student leaders from our Every Nation churches across the Philippines and the other nations. So ito na yung chance, no, ng mga students din natin and our campus volunteers to join our Every Nation family to see how God is moving and how God is fulfilling His purposes for our next generation. So let us be expectant na God will pour out His Spirit to these young people. And as a church, let's pray for these three things. Ayan, let's find a prayer partner and let's pray for the following.
First, let's pray that every student who will join the conference will encounter God in a fresh and powerful way. Second, let's believe God for His provision for every student who desires to attend. Meron ba mga students dito na, ayan, mga nag-volunteer natin. 1,000 pesos registration ay malit lamang sa kaya i-provide ni God for you next generation. And so, we hope that you will really step out in faith to register for this conference. And also, pray that this conference will spark lasting transformation in campuses and raise future leaders for the nation. So, let's find a prayer partner and let's pray for these. Let's wrap up our prayers and let's come before God in faith. Lord, we lift up to you our upcoming Every Nation Campus Conference. Thank you, God, for even in this local church, many students will be able to attend that conference. Thank you, God, because you have a mission for our students, God, and that is for them to know and fulfill your purposes for them, God. So, Lord, we pray that you will continually provide for them, God, in everything that they need. Hindi lang yung pang tuition nila, God, hindi lang yung pang araw-araw na pangangailangan nila, but for this purpose, God, that, Lord, as they join this, Lord, they will be able to know, God, yung calling mo para sa buhay nila. And salamat, God, because they know that they're not following you, Jesus, alone. They are together with many young people. And so, Lord, we continue to pray for our students, for the next generation, that they will live according to your word. They will live in purity. They will stand in your word, God. Salamat, Panginoon, and we continue to speak life to them, God. Salamat, Lord, for this opportunity for them, God, to know you more. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Once again, let's give a hand to God. And right now, we will continue to worship God through sacrificial giving. Let me call on one of our life group leaders, J.M. Flororita, to exhort to us. Thank you, Coach Sam. Good morning, Life Nova 9 a.m. service. By the way, again, my name is J.M. I'm one of your life group leaders here at Life Nova. So let's continue to worship God through sacrificial giving. And let us all read from 2 Corinthians chapter 9, verses
10 to 11. Let us all read. He who supplies seed to the sower and the bread for the food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Verse 11, you will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Ang verse po na ito is a letter of Apostle Paul to the Church of Corinth. Ito po ay para sa mga taga-Corinthians or in the Corinthians church. Alam niyo po, sobrang ganda po ng verse ito because Apostle Paul recognizes that God as a great supplier. God is our great supplier. Whatever we have to sacrificially give was first given to us by our God. Binigay na po yun sa atin. Bago pa man tayo magbigay sa Kanya, He is our example when it comes to through generosity and sacrificial giving. Kaya naman po, katulad ng sinasabi sa verse 11, you will be enriched. Tayo po ay pagyayamanin ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. Sa isang bagay lang po ba? No. Sa lahat ng bagay, in every way, materially, spiritually, God will enrich us in every way. At hindi lang po yun ito nagtatapos. Meron pa. And also, which through us will produce thanksgiving. Sa pamamagitan po natin, tayo na in-enrich, pinagyaman ng Panginoon, materially, spiritually, gagamitin din tayo ni God, which will produce thanksgiving. All the thanksgiving and glory will all be directed to our God. Not in our own credits, because generous tayo, because our God is generous. And with that, let us all give thanks and return our tithes and offering to our God. Even po at ating finances, these are all coming from God. These are all coming from God. And all we have to, ang kailangan lang po natin, ang ginagawa lang po natin is just returning kung ano talaga yung para sa Kanya. Which is our tithes, which is our offering to Him. And with that, you can also po give or sacrificially give through, dito po sa on-site, yung mga ushers po natin will assist you. Meron po tayong mga envelopes. If you have prayer requests, pwede po natin yung sulatan ng ating mga prayer request. And also, meron po tayong metal box sa ating pong entrance. You can also drop your tithes and offering or yung ating pong yung giving dun po sa ating box. And we also have our GCash online. You can give through our online, which is GCash, PayMaya, and meron din po tayong BDO account, which all be flashed in our screen. And with that, let us pray. Lord, thank you, God, because you are our great provider. You, Jesus, is the one that supplies the seed to all the sower. Katulad namin, Panginoon. And Lord, our prayer is the same as prayer of Apostle Paul. That you, God, will enrich us, Lord. We know, we have the confidence that you will enrich us in every way. So that through us, Lord, will produce thanksgiving to you, Panginoon. This is all for you, God. Maraming salamat, God. We return all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us continue to worship our God. Pinupuri ka, tataas, itinataas.
Unang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 22, hanggang chapter 2, verse 3. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, at ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso, dahil ipinanganak na kayong muli, at ang kapanganakang ito'y hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang pinangaral sa inyo. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at lahat ng paninirang puri. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na to. Lord, we thank you for the presence in the midst of our worship service ngayong 9 a.m. Panginoon, ikaw po ang nagdala ng bawat isang tao na nandito. Whatever, Lord, is in our hearts today, we surrender it at your feet. And Lord, dalangin namin na ipakita mo po ang iyong kalooban. What is your will in our lives? Especially this season of Christmas, this season of that the year, Lord, is about to end. Lord, may we know your will. And upon knowing it, Panginoon, sa pag naintindihan namin, maisabuhay namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabaitan, masusunod namin ang nakasulat sa iyong salita. Salamat, Panginoon. I-bless mo po ang 9 a.m. service at ang preaching ng iyong word. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Alright, so bago po tayo umupo, ayan, batiin naman natin yung katabi natin, lalo na kung hindi natin siya madalas makita, di ba? Ayan. Good morning everyone. Welcome sa ating 9 a.m. service. Ako si Pastor Jomari. I'm one of your pastors here sa Life Novaliches. And we want to welcome everyone with a Merry yan, Christmas and wala pa. So, happy and blessed morning para sa ating mga taga 9 a.m. service. Ayan. Alright. So, nandito na tayo sa series natin. For some of you, alam niyo na ang series natin ay You Are What You Eat. Okay? Hindi ibig sabihin nito na ikaw yung kinakain mo, na lechon kinakain mo, lechon ka din. Hindi ibig sabihin nito na ganon, literally. Pero ang ibig sabihin nito ay kung ano yung kinokonsume mo natin ay nakakaapekto ng malaki sa pamumuhay natin. You are what you eat. At nasa pangatlong part na tayo ng series natin. At sa mga nakakakumpleto ng series natin, sobrang blessed tayo kasi hindi dahil pwede tayong mag-wish pagkatapos. Okay? Hindi naman to simbang gabi kasi umaga nga. Pero, ang series natin ay napaka-beneficial para sa ating lahat, lalong-lalo na kung tayo ay sumusunod kay Jesus. And speaking of following Jesus, yan, I have a picture here of my family. Yan, ang aking family, ang aking asawa na si Crystal at ang aking anak na si Peter. Yung picture na yan, kita mo naman, di ba? Jesus period. Si Jesus lang, wala nang dagdag. And under.
Hindi kami under sa isa't isa. Under kami kay Jesus. Okay? So, yan. Naisingit pa yun, no? Okay. So, we are on the third part ng series natin. You are what you eat. In the first part, pinag-usapan natin yung authority. Gaano ba ka solid at standard ng pamumuhay, at hindi lang ng pamumuhay, ng buong creation, ng buong mundo, ng buong universe, ano ang authority ng salita ng Diyos. Yan yung pinag-usapan natin in the first week. Pangalawa, we talk about the sufficiency o gaano ito nagiging sapat para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung necessity. Okay? Everybody say necessity. O yung pangangailangan. Pangangailangan sa salita ng Diyos. Pag-uusapan natin kung bakit ang salita ng Diyos or ang Word of God ay hindi lang dagdag sa buhay natin. Hindi lang siya yung tuwing Sunday, ay, kailangan kong mag-church para makumpleto yung araw ko. Diba? Hindi lang na dagdag na kapag wala akong magandang maipost sa Facebook, quotable quotes. Hanap nga ako ng verse, tapos yung profile picture ko. Diba? For God so loved the world. Hindi lang ito dagdag, kundi pangangailangan talaga natin siya, hindi lang sa pang kada linggo, kundi pang araw-araw na buhay. Para saan? Para tayo ay mag-grow or lumago sa ating relationship at pag-follow kay Lord Jesus. Ilan po sa inyo gusto nyo mag-grow sa faith nyo sa Panginoon? Hindi lang growth in the knowledge, but of course, kasama yon, pero yung pagmamahal natin. Kasi the more that we know God, the more we love Him. Would you agree? Ganon din ba sa mga mag-asawa, sa mga may asawa? The more na nakikilala mo ang iyong asawa, good and bad. Diba? Hindi lang wala na akong choice eh. Hindi lang dahil doon. The more na natututunan mong tanggapin yung mga kamalian niya, at the more mo ding natututunang mahalin or mas grabihan pa yung pagmamahal mo sa kanya despite of hindi siya nag-toothbrush ng umaga. Diba? So, the more that you know the person, the more na minamahal natin siya or mas tinatanggap natin siya at minamahal natin siya. Ganon din sa Panginoon. Pero the Lord is not a human that He has imperfections. The Lord is perfect. Kaya the more we know about Him at yung pagkakilala natin sa Kanya ay hindi lang mababaw kundi malalim. Diba? For example, some of us would say, kunwari sa mga kids church, sa mga nasa kids church, pag tinatanong, where is Jesus? Di ba? Yung anak ko, pag tinatanong ko, where is Jesus? Tuturo niya sa tiyan. Hindi you are what you eat kasi. Hindi, dito kasi niya dapat ituro. Kaya lang dito niya na ituturo. Where is Jesus? Di ba? Pero if we really know theologically at mas malalim, alam natin na si Lord Jesus ay nasa kanang kamay ng trono ng Ama. Ang kasama natin ay si Holy Spirit na nagga-guide sa atin for everyday life and decision making and rescue us. All in all, we know that God is three, but God is also one. Di ba? So mas malalim, mas kilala natin, di ba? Hindi lang nandito si Jesus, so kapag tulog ako, baka tulog din si Jesus. Hindi lang ganun kababaw. The more that we know God, the more we love Him. So, yan ang pag-uusapan natin on the third part ng series natin. Yung sa binasa natin kanina na word, ito ay sulat ni Peter, ni Pedro, sa mga Jewish and Gentile Christians after the early church. Or nung na-establish niya yung church at may mga persecution na nangyayari at yung mga Kristiyano dahil sa faith nila, pinapersecute sila. Hindi dahil cute sila, pero pinapersecute sila kasi naniniwala sila kay Jesus. At yung iba, namamartir o napapatay. Yung iba, napapalayas sa Israel o sa anumang bansa na sakop ng Roma. Or yung iba, nagtatago.
at sinulatan sila ni Peter. On the first part ng chapter na ito, by the way, letter ito ni Apostle Peter. So sa first chapter nito, he is establishing, talagang pinasolidify niya yung pananampalataya tungkol sa gospel. Tungkol sa buhay, kamatayan or sakripisyo, at muling pagkabuhay ni Jesus. In-establish niya na lahat ng naniniwala kay Jesus, hindi sayang yung kanilang pananampalataya kahit sila ay napapersecute. Hindi sayang yung paniniwala nila na kapag meron let's say, ang Roman government back then, kapag sila ay tinutugis at pinaglalaban nila yung faith nila, hindi yun sayang. Kapag meron silang mga desisyon na naaagos sila ng mundo, mukha na silang pera, mukha na silang ganito, mukha na silang kasikatan, mukha na silang kapangyarihan, pero sinasabi sa faith nila kay Jesus na hindi yung mga katuruan ni Jesus, ang buhay hindi tungkol sa pera, yung katuruan ni Jesus in humility, not grasping power, but serving one another, na iiba sila sa mga taga-mundo. And that strengthens them. Kaya naman sa verse 22 na ito, chapter 1, verse 22, pinaalala sa kanila ni Peter na kung ano yung katayuan nila sa salita ng Diyos o sa faith nila gamit ang pag-encourage sa salita ng Diyos. Verse 22, let's open it. Yan. Sabi dito, at dahil sumunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo. Teka, hindi ba si Jesus lang, the number one and only na naglilinis ng kasalanan? Bakit sinabi dito yung salita? Yung pagsunod sa salita. Teka, nagiging ano na ba tayo? Yung parang, nagtuturo ba si Peter ng panibagong turo? Na kapag sumunod ka daw, dahil sa pagsunod natin, nalilinis daw tayo sa kasalanan natin. It's not a different doctrine, hindi siya kaiba. Instead, ito ay katuloy. Na kapag tayo ay naniniwala kay Jesus, pananampalataya, yung mga katuruan niya and His words, fina-follow natin. Hindi kasi magtugma yung naniniwala ka kay Lord Jesus tapos ayaw mo sa mga turo niya. Hindi kasi ganun yun eh. The moment na naniwala tayo kay Jesus, anumang sabihin niya, naniwala tayo sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay niya, anumang ituro niya is beneficial for our faith. Kaya hindi magkahiwalay yung pagsunod natin sa pananampalataya natin. In fact, ang pagsunod nga natin kadalasan, o yung pag-obey natin sa katotohanan, sa mga katuruan ni Jesus, yun din yung nagiging evidence ng kung naniwala ba talaga tayo. Kasi maraming Kristiyano ngayon nagsasabi, yes, Lord, I love you, Lord. Di ba? Alam pa yung lyrics, may t-shirt pa, Team Jesus. Di ba? Wear His word. May verse pa sa likod. Pero hindi lahat namumuhay or nag-o-obey sa katotohanan ng katuruan ni Jesus or sa katotohanan ng kanyang salita. Kaya ang sinasabi ni Peter o ni Apostle Peter dito, sa mga naniwala kay Jesus at saved, napatawad sa kasalanan, at patuloy na namumuhay, sila ito, sabi niya, at dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan nyo. Another perspective is, kapag tayo daw ay sumusunod sa katotohanan o sa Word of God, sa salita ng Diyos, na-filter o nakikleanse, nasa-sanitize. Di ba? Pag may germs ka sa kamay, hanap ka lang ng tindahan na merong gawain. No? Hanap ka lang ng tindahan na merong sanitizer, tapos malilinis na yung kamay mo. Kapag tayo ay nag-o-obey sa Word o sa salita ng Diyos, nalilinis tayo sa mga kasalanan natin.
Kaya kailangan natin, bakit necessary ang Word of God sa buhay natin? O bakit natin kailangan ang salita ng Diyos? Kailangan natin ang salita ng Diyos para mamuhay tayong ng may malinis na puso. Nilagay ko dyan na puso kasi in original Greek, ang soul o ang kaluluwa, kasi ang Greek ay may filosofiya na ang katawan at ang pag-iisip at ang kaluluwa ay hiwa-hiwalay. Kaya nga, kadalasan, kung ano yung marumi sa katawan nila, okay lang kahit maruming yung katawan ko kasi ang tinatanggap naman sa langit yung kaluluwa. Hindi, iisa lang talaga yun. Iisa lang. Kaya nga si Jesus, hindi siya kaluluwa na umangat pabalik sa heaven. Katawan, may katawan si Jesus kasi mahalaga kay Jesus yung katawan. At hindi lang siya hiwa-hiwalay, isa siyang buo. At ang salita ng Diyos ay napaka-beneficial para patuloy tayong mamuhay ng may malinis na puso. Isa yan sa mga rason bakit kailangan natin ang Word of God. Kailangan natin hindi lang pang-post, hindi lang pang-encourage sa iba, kundi sa atin din mismo. Ilan po sa inyo meron kayong physical or sariling Bible? Well and good. Ilan po sa inyo nangihiram? Pwede rin, kasi meron din tayong pinapahiram. Pero all in all, ultimately, maganda talaga na meron tayong sarili natin. Kasi kung natutulungan nito tayo na mamuhay ng malinis, na may malinis na puso, dapat lang na meron tayo nito. Tuloy natin sa next verse. Katulad ng bago yun, no? Sabi pa kinonfirm ito ni Apostle Paul sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi niya, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa kanya. Ang isang tao na naririnig lang yung salita ng Diyos sa TV or try niya kahit basahin niya on his own. Hindi siya, maririnig niya, siguro at a certain level maintindihan niya, pero hindi siya kaagad-agad mananampalataya. Unless maintindihan niya yung mensahe na yon. At paano niya maintindihan, sabi ni Apostle Paul, kung walang mangangaral? Ilan po sa inyo meron nang nag-share sa inyo ng gospel? Shinirang kayo ng gospel, tapos naintindihan nyo, naniwala kayo. Anong kinaiba nun sa napapanood mo tuwing mahal na araw dati nung bata ka pa, kaya hindi ka nag-hotdog? Bawal maling, alam mo yun? Dati kasi hindi ko magets yun eh. Hindi ko magets, bakit bawal? Sarap nun, ang dali lang lutuin. Okay, walang mga tinda sa palengke. Bakit bawal? Nung in-explain or shinare sa akin yung gospel, ganun pala yun. Not as a religion, pero pinapahalagahan pala natin yung araw na yun. Kaya lang, yung ibang religion, take it to the extreme. Sa pagpapahalaga natin, ito bawal, ito bawal, ito bawal. Ayun lang. Nawala na yung heart ng bakit ginagawa. Napunta na sa bawal to, pwede to. Bawal hotdog. Diba? Gulay lang. O sige, French fries. Patatas yun eh. So, what he's saying here is, ang mensahe ng Panginoon o ang Word of God, kasama na rito, ay nagbibigay ng faith. See, in English, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya tayo nagkakaroon ng faith kay Lord Jesus kasi the more nating naririnig yung buhay, pagmamahal, pamumuhay niya, sakripisyo niya, and the way He lived His life at yung katuruan niya, the more that we hear about Him, the more we have faith. Next verse, sabi doon,
ay pangalawang rason bakit kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos para mamuhay tayo ng may pag-ibig. Sabi sa verse, tuloy natin, at dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo at ngayon nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso. This is very interesting. Kasi sa totoo lang, sa mundo, pwede namang magmahalan, magkiligan. Di ba? Pwede naman sa bahay kahit, di ba, pag nag-away kayo ng kapatid mo, dahil sa household chores, mga isang linggo, di kayo magpapansinan, tas bigla na lang, may kailangan ka. O, balik na ulit sa dati. Paano ba yung pagmamahalan ng taos-puso? Nakakatuwang isipin dahil sinasabi ni Peter, mamahalin mo lang daw ang kapwa mo kapag nalaman mo yung word ni God. Mamahalin mo lang yung kapwa mo, Kristiyano, ng taos-puso kapag alam mo yung word of God. Pwede kasi nating ipakita na mahal natin sila pero hindi talaga. Pero pag nasoplak tayo ng salita ni Lord, na nagsasabi, huwag tayong ganyan, magmahalan tayo ng taos-puso, nako-convict tayo, kino-convict tayo ng Holy Spirit sa salita niya. This also goes in another perspective na kapag the more that you know about God, magka-connect pala yun sa pagmamahal sa ibang tao. Marami kasing Kristiyano, mga kapatid, ang dami lang alam. Walang love na nabubuo. Sabi din ni Apostle Paul, knowledge pops up, but love builds up. Kinonect ni Peter na yung knowledge daw natin sa Word of God, yung obedience natin sa Word of God, shall translate or nagre-result sa pagmamahal natin sa kapwa Kristiyano at even, lalong-lalo na sa lost people na hindi pa kilala ang Panginoon. How many Christians today just know the Word? Just know the Word. Post it, recites it, memorize it, obeys it, okay? Pero hindi niya nahihirapang magmahal ng kapwa-tao, ng kapwa Kristiyano. Pasok sa church, kunwari may kaaway, pasok sa church, tapos worship time na, grabe siya, oh. Gawa niya pang mag-uot, tinaas pa ng kamay. Sa chorus lang yan, kasi sa chorus lang alam niyan eh. Gina-judge natin, no? O kaya, have you ever experienced, I hope not, no? Not here in our church. But there are times talaga na hindi bad trip ka sa kapatid mo. Although naman, alam na natin yung pagmamahal ni Lord na nagko-compel sa atin na mahalin yung iba, pero ang hirap, Lord, paano niya nagagawa yun? Talaga. Buti na lang ako, hindi ko kaya yun. Wow! Lalo na kapag meron tayong alam na kasalanan ng iba, siguro chinismis sa atin o sinabi sa atin, ang bilis nating mag-judge. And when we judge, nakakat na doon na hindi natin minamahal at kinokorek, ginajudge lang natin. The knowledge of the Word of God leads us to love one another. Kailangan natin ang salita ng Diyos para mamuhay tayo ng may pag-ibig. Ngayon, dahil ito ay scripture, mapapansin natin sa mga taong hindi masyadong mapagmahal ng genuine na kulang sila sa salita ng Diyos. Kulang sila sa knowledge kung gaano sila kamahal ni Lord. You can only give what you have. And so if you experience the love of God, meron ka ring grace at power na mahalin ang ibang tao. Lalong-lalo na first and foremost in the household of God. Sabi pa doon, dahil ipinanganak na kayong muli, verse 23, dahil ipinanganak na kayong muli at ang kapanganakang ito ay hindi sa pamagitan ng magulang ninyong namatay, yung mga ninuno nila, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos.
Ito, ang ginagawa ni Peter dito, ni Apostle Peter, ikinukumpara niya yung buhay ng tao at yung mga ninuno nila sa never-ending, eternal, hindi kumukupas, hindi nagbabago, at walang hanggang salita ng Diyos. Buhay at walang hanggan. Ang comparison niya sa pamagitan ng magulang ninyong namamatay at may hangganan, syempre namatay. Pero ang word daw ni God, buhay at walang hanggan. This also talks about kung gaano ka-frail o gaano ka-hina yung mga pinagsasabi o mga pinagtuturo galing sa human wisdom. Kasi yun nag-i-end, natatapos. At kung saan-saan papalit-palit. Have you ever experienced sometimes na meron yung kaibigan mo, kunwari sa mga estudyante, meron yung kaibigan mo na sinasabi na words of wisdom, pero hindi mo masyadong tinitake? Pero yung crush mo nung nagsabi, parehas lang naman. Grabe, ang ganda nun ah. Napansin mo ba kung paano kahina kapag tao lang yung nagsabi? Nagbabago din sa perspective natin. Pero ang salita ng Panginoon matibay, buhay at walang hanggan. At hindi lang yan, kahit yung mga trends or anong tawag dito, famous quote ng mga vlogger, it will end. And sometimes, most of the time, mali pa nga. Dahil base lang yun sa experience nila. At sasabihin pa ng ibang mga commentators, experience mo yan, kwento mo yan, iba yung kwento ko. So, iba na. Hindi mo na pwedeng i-apply yun sa sarili mo. But, the Word of God is living and abiding. The Word of God is applicable to all walks of life, to all seasons of life, and to all ages. Next verse, sabi niya, eto na, hindi vlogger yung kinote niya ni Peter. Ang kinote niya, ang sinabi ni Lord sa pamagitan ni Prophet Isaiah. Kung di ako nagkakamali, ang pagitan ng years nila ay 600 plus. 600 plus. And the same word na nag-inspire kay Isaiah, wala pa silang apelyido, ay the same word na nag-inspire din kay Apostle Peter at the same word na pinipreach natin ngayon. That inspires us. Imagine the generations, the word of the Lord, talagang buhay at walang hanggan. Endures forever. Ito yung kinote niya. Ayon sa kasulatan, sabi niya, ang lahat ng tao ay parang damo. Meron ba kayong katabi mukhang damo? Hindi yun. Okay, pag nagdadamo, hindi yung tao. Kasi nagdadamo, kumakain ng damo, ganon. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Kahit damo or kahit anong halaman, nalalanta. Minsan pa, nagkakainan yan eh. Lalo na yung damo, malakas kumain ng ibang halaman. It only speaks, like Apostle Peter was trying to say, ang tao ay may hangganan. Yung kasikatan niya, yung kapangyarihan niya, gaano man kaganda yung sinabi niya, kung hindi ito naaayon sa salita ng Panginoon, wala din yun. Pero sinundan niya ito. Quote pa rin, galing kay Isaiah, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Eto na, bumanat na si Apostle Peter, sabi niya, yung salita na hindi namamatay, hindi nawawala, never ending, nananatili, this is the gospel. Ito ang magandang balita. Sa ibang version, ang mabuting balitang ipinipreach o pinangangaral sa inyo. Meaning to say, in-establish na, bakit kailangan natin ang salita ng Panginoon?
ang salita ng Diyos, hindi lang dahil ito ay nililinis tayo, hindi lang dahil ito ay nag-uudyok sa atin na mamuhay na may pag-ibig, but also kasi sobrang tindi. From all ages. All ages. Si Peter at si Isaiah, grabe nun. Lolo sa tuhod, lolo sa gilagid na nga ata yun eh. Ang layo na. Pero it's the same word na pinapangaral ni Peter. And it's the same word, sabi niya, this is the gospel or ang mabuting balita, ang magandang balita. Paano niya kinumpara yun? Ibig sabihin, Pastor, ang word of God at ang gospel, iisa? Oh yes, it's true. Sabi ng 1 Corinthians, it's the same wisdom of God. Tignan natin dito. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 7 to 8, ang karunungang sinasabi ko sa inyo ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Sinusulat ito ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth na akala nila matatalino sila. Yung mga Corinthians, sobrang galing nila pagdating sa human wisdom. Greek philosophers came from there. And so sabi niya, meron akong pinipreach na karunungan. Kaya lang, ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. The Word of God contains the wisdom of God, and bago pa i-create ang buong mundo, nandun na yung salita. Ang karunungang ito ay hindi nauunawaan ng mga namumuno or rulers sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila pinako sa krus ang dakilang Panginoon. He's talking about the rulers in his time, na sila na yung mga tao na ito, sila na yung mga sobrang tatalino, mga scholar, mga Jewish rulers, pero hindi nila na-gets yung salita ng Diyos. Kasi kung na-gets nila, kilala dapat nila si Jesus. At hindi nila ipapako. So what does he's trying to say? Human wisdom is no match pagdating sa word ni God. At kung meron mang matutumbok yung human wisdom at its peak, nasa laylayan lang yun ng salita ng Diyos. Napansin nyo, lahat ng mabubuting quote sa buong mundo, sa buong internet, i-filter mong mabuti, uuwi yun sa kabutihan at sa salita ng Diyos. Ano mang quote yan? Kapag truth yan, all truth leads to God's truth. Kaya naman, kailangan natin ang salita ng Diyos. Next verse, dahil ipinanganak na kayong muli, sabi ni Peter, this is in chapter 2, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Verse 2 and 3, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas espiritual, upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan, ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lastly, kailangan natin ang salita ng Diyos para lumago tayo sa ating kaligtasan. Remember, para sa lahat po na nagfa-follow at tinanggap ang Panginoon Jesus sa puso nila, first is, tayo ay pinawalang sala. The moment na tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso. Nung time na may nag-preach sa'yo tungkol kay Jesus, at sabi mo, yes Lord, sinusuko ko po yung buhay. The moment in your heart, tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay malinis na at walang sala. Kahit pa hindi ka nga i-baptize. Pero importante yung baptism because it is an expression at public para malaman nila. Pero kahit hindi ka pa i-baptize, kung ikaw ay naniwala ng may buong pusong pananampalataya, ikaw ay walang sala, ikaw ay saved, ikaw ay malinis na. Kaya naman, pag patuloy kang lumalakad, patuloy ka ring nililinis sa pamamagitan ng pag-obey mo natin sa salita ng Diyos. At kapag tayo ay merong salita ng Diyos, nag-o-obey ang salita ng Diyos, lumalago tayo sa ating kaligtasan. Gets?
Hindi tayo, panibagong kaligtasan to, panibagong requirement, dapat sumunod. Hindi, magkaugnay yan. It's connected that as we are being saved, we are being changed, transformed, purified sa ating pananampalataya. Hence, we are growing. Ilan sa inyo ulit gusto nyong lumago sa pananampalataya nyo sa Panginoon? To grow in our faith, we need the Word of God. And not just reading it, hindi lang naintindihan, pero nilalakaran. Gaya ng sinabi ni Peter, in two ways, sa dalawang paraan. Number one is this, talikuran. Everybody say talikuran. Talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Napaka-specific. Ang dami niya namang pwedeng banggitin na kasamaan, pero etong apat na to, specific sa original hearers na sinulatan niya noon. Ang salita ng Diyos din pala ang nagko-compel sa atin o nagtutulak, nag-encourage sa atin na talikuran ng mga bagay na to. Pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Sa English, malice and all deceit. Kung may pandaraya, may kasinungalingan. At ang salita ng Diyos ang katotohanan. You see the battle ongoing? Kung meron kang truth sa buhay mo, malalabanan mo yung mga pandaraya. At kung ikaw mismo dati, ang background natin ay tayo yung nandadaya, as we continue walking in the Word of God, nalilinis tayo. Envy, sabi doon, o pagkainggit, lalo na magpapasko. Bakit kaya siya may iPhone 20? Wala pa nun ah. The more that we know about the Word of God, alam natin mas secured tayo na maganda yung bagay na yun. It makes us excellent. Pero yun ba yung kailangan natin sa ating purpose sa buhay? If yes, then pray to God that God will provide. If no, then we don't need that. Sometimes we want it, and it's good that we want it, pero not all our greed are provided ni Lord. Katulad na sinabi natin sa isang series. But all our needs are provided by the Lord. So sabi niya, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Pwede rin kasi siyang result, yung paninirang puri, result ng pagkainggit. Hindi ba? Ang paninirang puri or yung sinisiraan mo sila sa harap at likod, paninirang puri, is also can be caused by envy. Kaya sabi ni Peter, talikuran natin sa pamagitan ng pag-obey natin sa word, lalago tayo. Matatalikuran natin yung mga bagay na ito at siyempre kung meron kang tatalikuran, look at this, kung meron kang tatalikuran, meron ka na ring haharapin. Yung iba kasi, tumalikod lang. Walang ginawa. Pag meron kang tatalikuran, meron ka na rin haharapin. Katulad ng sinasabi natin sa one-to-one, sa mga nag-one-to-one, it's a repentance that when you turn 180 degrees, dati ito yung nilalakaran mo, when you turn 180 degrees, parang U-turn, dito ka na lalakad. Hindi 360 kasi bumalik ka lang. Pero sabi ni Apostle Peter, eto daw ngayon yung ating haharapin. Gaya ng sanggol na bagong panganak. Ilan po sa inyo, meron kayong infant, toddler. Yan. Manabik kayo sa dalisay na gatas espiritual. Sabi ng anak ko, milk. Pag sabi, do you want milk? Sabi ng asawa ko. Sabi ni Peter, Dede. Bakit? Akala ko dati yung interpretation yung pagkakasabi ni Apostle Peter dito is kasi yung mga Kristiyano dito immature. Akala ko lang pala yun. But si Peter, he is like a shepherd saying that
he is commending na yung mga tao dito sa sinulatan niya ay nananabik sa spiritual na gatas, gaya ng isang sanggol. Sabik na sabik. Hindi lang para sila ay mag-mature, pero naturally, ang mga toddler, ang mga infant, sabik na sabik. It's natural for baby Christian. It's natural for Christians na manabik sa Word of God. And kaya ang sinasabi niya, manabik kayo sa dalisay. Hindi lang kung anong klase ng gatas, pero dalisay, it means pure. He commends hunger for the Word of God. Upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Sabi niya kasi, ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. They have tasted the goodness. Not literally na natikman nila ang Panginoon, katulad ng no one can see God, no one can also taste God. But figuratively, the goodness, yung kabutihan na experience nila yung kabutihan ng Panginoon, manabik daw sila sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Ganon din sa atin. Para tayong mga sanggol. Tignan mo nga yung katabi mo kung baby face. You know, baby face pa yan. Sinasabi ng Word of God sa atin na hindi lang, yes, siguro may pagka-immature tayo madalas, pero as natural as infants yearn and long for milk, ganun din sana tayo. Manabik tayo sa salita ng Panginoon. Minsan nga lang, yung mga toddler, like yung anak ko na si Peter, minsan hindi siya nananabik kapag iba yung kinain niya. Aha. Kapag meron siyang ibang kinonsume, biskwit o plastic, hindi. Biskwit o kaya Yakult, hindi na siya, parang ayaw niyang manabik o hindi siya nananabik sa dede. Hindi siya nananabik sa breast milk. Hindi siya nananabik sa gatas. Do you know bakit napaka-importante ng gatas sa bata? Sa mga palabas na, breast milk is best for babies up to 2 years. O parang, ang ay hindi gamot, hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Rapper, Hindi, bakit sinasabi yun palagi? Sobrang ganda kasi, lalo na in the East, ancient Near East, ang gatas ay nagsisignify ng nurture at prosperity. Nurture at prosperity. Para sa mga nag-grow na infant or toddler, napakahalaga nito. Kasi meron itong sobrang gandang nutrients against all sickness. Against all sickness. True to life example is, naalala nyo nung mga nakaraan nag-uulan-ulan? Nag-uulan-ulan kasi may bagyo. Buong pamilya kami ng kaso. Unang tinamaan ako, Sunday. Buti nga, wala akong nahawaan dito eh. Sunday pa lang. Medyo umatching-atching na ako. Monday, nood pa ako, ganyan-ganyan. Nung kinagabihan, umatching ako. Ang dami, mahigit 12. Simula na yung trangkaso, sabi ko, sakit ng likod ko. Siguro kakabuhat ko to kay Peter. Hindi ako makabangon. Maya-maya, nag-iinit na yung katawan ko. Sobrang init ko na. Kulang na lang, sumipol ako eh. Sobrang init. Ang sakit ng katawan, pati mga kasakasuhan, trangkaso. The next day, syempre yung wife ko, biruin mo, dalawa na yung alagaan niya. Ako, tsaka si Peter. Yung isa may sakit, yung isa makulit. The next day, Tuesday, lumala. Talaga, di ba ganun yun? Sabi ng DOH, 10 days pataas daw. The next day, Tuesday, lumala. So, hindi ako nakapasok sa ministry works, sa gagawin. Tapos, Wednesday, tinamaan naman yung asawa ko, si Crystal. Sabi ko, wag muna, hindi pa ako magaling. Sabi ko, my choice, di ba? Siya rin tinamaan. Si Peter, wala.
Thursday na wala pa rin, kami pa rin. Sabi ko, sige, magsaing ka na, Peter. Sabi ko, total, wala ka naman. Wala ang lakas-lakas, ang kulit-kulit. Alam mo yon, nakahiga na kami ganyan. Ako medyo kaya ko naman, ulo na lang yung mabigat kasi laki. Figuratively naman, di naman literally. So, si Peter wala pa rin. As in, hindi siya nagkakasakit. Sigla-sigla. So, imagine mo, nanghihina kaming mag-asawa, yung anak namin sobrang likot. Akyat dito, akyat doon, pasok sa banyo, nadudulas, nilalaro niya yung tubig niya, tapos tatapakan niya, madudulas siya. Nanonood ng TV, pupukpukin yung TV. Bakit healthy ito? Sa gatas. And that was the, nagkaroon, don't get, hindi naman magic, nagkaroon din siya, pero ang bilis lang. Saturday, tas Sunday, wala na. So, ano ibig sabihin nun? Katulad ng gatas, ganun yung Word of God. Sobrang beneficial. Na kapag merong lies na pumapasok sa isipan natin, and even lies of the enemy, or systems of the world, o yung mga karunungan sa mundo, o sinabi ni ganito na effective daw, pero hindi naman talaga at nagtutulak lang sa atin sa masamang bagay, the Word of God is really beneficial, that makes us grow. At hindi lang siya sa pananampalataya natin, kahit pa sa edad natin. The Word of God, lastly, as I end, mamaya pala magsi-celebrate ng 15 years ang ating Every Nation Campus or ang ating campus ministry. Imagine, 15 years. Imagine mo si Peter tsaka si Isaiah. 615 years of celebrating. Di ba? Of all ages, kasi naalala ko nung nakilala ko ang Panginoon way back 2010, inintroduce sa akin ni Pastor Henry at saka ni Pastor Tim yung kahalagahan ng Word of God. Kahit hindi Sunday, kahit Saturday, at kahit Friday, nandun sila Pastor Henry at saka si Pastor Tim. Meron silang mga tinuturuan. Ako dahil pabidang bata lang naman ako, gusto ko mukha lang ako matalino. Nagayahin ko yung mga hawak nilang Bible na ganyan. Dati pa to ganyan sila maghawak eh. Diba, Pastor Henry? Yung kay Pastor Henry, laki yung bigat. Kaya di ko inawakan nun eh. Ang bigat eh, maliit lang ako. Ganyan. Noon, forma-forma lang. Pero nung tinuruan na nila ako, at kasama ng ibang kabataan, young people noon, sobrang naging effective at protected kami from the lies of the enemy. Kasi sinabi din ng Word of God, how can a young man keep his way pure? By living according to the Word of God. Kaya nagpapasalamat ako sa mga pastor natin at sa mga parents who have gone ahead of us, mga young pros, nung kami ay mga estudyante, na patuloy na nag-hold on at naniniwala at nagwo-walk in obedience sa Word of God. Kasi hindi lang nila kami tinuruan, nakita din namin sa buhay nila. And 15 years after, is the same word that we're preaching today and receiving. Ang salita ng Diyos na patuloy pa ring nagpapalago sa bawat Kristiyanong nananampalataya. I hope and pray na hindi lang ito mag-end ng 15 years. Of course, the Word of God stands forever. And kahit na may mga lies of the enemy and the world systems o kung ano nang mga quotes at mga words of wisdom daw galing sa internet, wala pa ring tatalo. Hindi sa Alaska, kahit gatas yon. Pero ito yung gatas spiritual. Wala pa ring tatalo sa salita ng Diyos. Kaya naman, ina-encourage ko ang lahat, lalo na sa 9 a.m. service, magkaroon tayo ng sarili nating physical Bible. Ipaglaban natin, pag-ipunan natin. Kung meron natitempt ka bumili ng napakasarap na ice cream, bigay mo na lang sa akin. Pag-ipunan natin. Kasi sabi ni Apostle Peter sa last part niya, if you have tasted that the Lord is good, mas masarap pa to kesa sa ice cream. Yung ice cream natutunaw. Diba? Ito hindi.
And it gives nourishment to our souls and spiritual life. Magkaroon tayo ng sarili nating kopya. On our personal devotion, tanong ko sa atin, 9 a.m. service, meron ba tayong time na pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon? O kapag may na-scroll lang tas may verse, okay na yun, word of the day. O kaya nakita natin yung my day ng iba, my day ko na rin. O meron tayong sariling relasyon at paglago sa Panginoon. Ini-encourage ko din na hindi lang personal, kasi ang kinakausap din ni Peter dito ay communal, isang buong church. Sama-sama natin gawin. Paano natin nare-receive ang Word of God? Tuwing Sunday service. Kaya, lagi tayong umattend ng Sunday service. Hindi lang for the sake ng attendance. Oy, naka-service na ako, okay na yan. Check. Hindi lang siya dagdag sa buhay natin, kundi it is a necessity para sa pang-araw-araw na desisyon at pamumuhay. Salita ng Diyos. Ano pa? Ilan po sa inyo dito gusto nyong sumali ng life group? Sa life group, mga kapatid, hindi yun nanonood lang ng movie sabay-sabay, ha? Hindi yun movie marathon. Ang life group ay isang group that do life. Kaya life group. At life comes from the Word of God. Sa mga nag-one-to-one, I hope hindi lang tayo nagchismisan. Pero meron tayong salita ng Diyos na pinag-uusapan para lumago sa ating buhay spiritual. Mga kapatid, everything we do comes and lies in the Word of God. It is very, very important in our lives. And because of it, dahil din sa salita ng Diyos, hindi lang tayo nabubuhay ng solo, nabubuhay din tayo ng magkakasama at ng may pag-ibig. Let's all stand together at sama-sama nating i-worship ang Panginoon at pahalagahan ang Kanyang salita. Sa pakikinig pa lang natin, meron na tayong expression ng pag-value ng salita ng Panginoon. Ano pa kaya kung ito ay ipinamuhay? Ano pa kaya kung ito ay nag-lead sa atin para magmahal ng ating kapatid at ng mga lost people? Let's bow down our heads before we worship. Let's thank God for His Word. Let's pray. Panginoon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Talagang sobra, Lord, from the bottom of our hearts, that your Word stands still. Salamat kasi nung nakipag-relate ka sa amin, bumaba ka dito sa lupa para kami ay kausapin, ang mga tao ay kausapin at turuan ng iyong salita. Salamat dahil kahit hanggang ngayon, from one generation to many generation, Lord, up until this day, to this generation, Lord God, at sa mga susunod pang henerasyon, your word will continue to be preached, your word will continue to be heard, your word will continue to be understood, obeyed, applied in our lives. Lord, salamat dahil tunay na ang salita mo ay hindi matitinag. Marami nang nagtangka na ito ay sunugin, sirain, pero sila rin yung nasisira. Panginoon, napaka makapangyarihan ng iyong salita. Kaya naman, Lord, buong puso at buong pagkatao naming inilalagay ang aming buhay sa iyong salita. Na kailanman hindi matatapos, kailanman hindi magmamaliw, bagkus mananatili magpakailanman. Your word stands forever. Your living and abiding word. Lord, today, may you bless everyone with a specific word from you for their life and purpose. So that, Panginoon, hindi kami kukuha kung saan-saan, hindi kami maniniwala sa kasinungalingan at lalagay namin yung buhay namin doon. Instead, Lord God, we will be directed by your word because in your word we have life. Anumang ages, anumang season, anumang kahit nasaan kami, Lord. Lord, dalangin ko din na magpatuloy din yung pangangaral ng iyong salita sa church na ito. Hindi lang sa pulpit, kundi sa discipleship at sa mga life groups, Lord God. May we not neglect meeting together
with the Word of God so that we will help one another na lumago sa pananampalataya. Maghatakan kami pataas sa pamagitan ng iyong salita. Lord, maraming salamat that because of your church that faithfully stewards your word, we are all living, we are all alive, and walking in obedience. Thank you, Lord, dahil ikaw mismo, ang iyong salita, ang iyong katuruan, ang nag-guide sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Deserve mo po ang lahat ng worship at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Papurihan natin ang Panginoon. Pagmamahal na walang katulad. Wow, pinupuri ka, itinataas mga kamay sa dakilan namin. Diyos, walang papantay sa'yo pagmamahal. Oh, itinataas mga kamay sa dakilan naming Diyos, walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan, pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Wala kang katulad, Jesus. Salamat, God. Palakpakan natin si Lord. I hope and pray that encourage us to really love the Word of God. Love God, not just with all our heart, but with all our mind. So that with all our beings, tayo ay mamuhay ng naayon sa salita niya. Let's pray as we go. Panginoon, marami pong salamat. I pray, Lord God, na anumang questions ng buhay namin, anumang tanong namin sa buhay, that when we dive into your word and when we realize, Lord God, who you are, sino ka sa buhay namin, makita namin yung path, direction na inihanda mo para sa amin. By your grace and power, Lord God, lead us. You are our shepherd. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So yan ang third part ng ating series. You are what you eat. So magla-lunch na mamaya. So let me pray a prayer of blessing to everyone. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and give you peace. God bless everyone. See you next Sunday.